Isang lalaki ang nanggaling kay Midoriko na gumawa ng banal na hiyas. Nais ng kumilos ni Inuyasha kaya sinabi ni Shippo na di tulad nilang mga demon ay mahihinang mga mortal ang mga kasama nila kaya kailangang magpahinga pero natawa na lang sila Kagome. Kaya natulog ang bida at gisingin na lang daw siya pag game na. Biglang naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas pero kakaiba ang presensya. Nakita nila ang lalaki na hinahabol ng isang demon. Nainiligtas nila at kinumpirma ni Kagome na may banal na hiyas sa tiyan ng demon. Kaya umatake ang halimaw sa pag-aakalang malakas na siya pero tinapos siya kaagad ng bida. Saka lumabas ang banal na hiyas na nabasag dahil isa lang peke. Giit ng lalaki na may isang demon na gumagawa nito. Samantala may isang nagmamasid sa kanila. Nagpakilala itong si Izumo na tagapangalaga rin ng shrine tulad ng angka ni Kagome. Pero naging isa rin siyang scholar na nakafocus sa pag-aaral ng banal na hiyas pero sumakit ang ulo ni Inuyasha. Saka sinabi ng lalaki na hinabol siya ng demon dahil nakita niya kasi noong binigyan ito ng pekeng banal na hiyas. Wala silang nadatnan sa sinasabi nitong lugar. Nakita naman ni Sango ang isang village subalit wala silang makitang tao. Wala ring nakita si Shippo sa loob ng shrine kaya nagpa siya silang mag-imbestiga. Napansin nila Kagome ang kakaibang pag-iisip na meron ng scholar. Tapos pinaliwanag sa kanila nito ang tungkol sa four spirits. Nakita nila ang isang batang natatakot sa mga demon. Dahil kinuha daw ng mga demon ang lahat ng mga tao sa village at siya lang ang di nakuha dahil ikinulong siya sa kulungan ng manok dahil sa kakulitan. Naisip ni naman ng mga kaibigan na di basta papatayin ng mga demon ang mga tao doon dahil baka malaman ng mga demon slayer. Saka ipinangako na hahanapin nila ang mga tao pati ang mga magulang ng bata. Ngunit dumating bigla ang grupo ni Orochideo at kinumpirma ng bata na ito ang mga salarin. Hinigop ng monk ang mga sumugod na alagad nito pero nakaramdam siya ng sakit dahil kasamang nahigop ang mga fake na sacred jewel na tinataglay ng lahat ng kalaban. Kaya nagsimula na ang labanan saka dinala ni Izumo ang bata. Subalit hindi umuubra ang mga atake nila dahil sa mga fake jewel. Ngunit nang dumating ang bida ay napatay niya ang tatlo. Kaya pinasugod ng kalaban ng dalawang tauhan na naging giant at nabihag pa sila Izumo ngunit pinrotektahan ng bida sila Kagome pero sila Sango ay nahuli ng sapot na iniligtas ni Kagome. Saka tinapos ng bida ang dalawang alagad. Tapos hinanap nila ang mga nagtago na demon. Ang demon toad na si Gama ang nagbabantay sa mga bihag saka dumating si Orochideo na ipinapatanggal din ang kaluluwa ng bata. Nakita naman ng bata ang mga magulang nito saka dumating si Gyo na nais na daw makita ni Orochideo ang kakayahan. Nakarating sila sa kuweba dahil sa pangamoy ng bida ngunit nang umatake siya ay nasa lag ng kalaban. Saka pinalo nito ang lupa at gumuho ang lugar dahil sa taglay nitong fake sacred jewel. Napaisip na lang si Miruko kung posible talagang magaya ang sacred jewel. Nang magising si Shippo ay sinabi ng mga kasama na nakidnap si Kagome at sinundan ni Inuyasha kaya dapat na silang kumilos. May mga umatake sa ating bida na mabilis niya lang na natalo. Subalit dahil sa mga sacred jewel mula kay Orochideo ay nabuhay muli ang mga ito. Si Kagome naman ay nagising at nakita ang mga taong nakakulong na binabantayan ng demon toad kaya agad siyang tumakbo. At nakidnap din pala si Izumo dahil pinipilit daw siyang gumawa ng tunay na banal na hiyas. Kinalaban naman ng tatlo ang mga demon na tauhan lahat ni Orochideo. Samantala sinusuhulan nila Orochideo at kasamang unggoy ang mga demon ng banal na hiyas para patayin ng mga ito si Inuyasha. Mapipilitan daw si Izumo na sundin ng mga demon upang di sila patayin. Habang ang bida ay maghapon ng nakikipaglaban sa napakaraming demon samantala nagtago na lang sila Miruko. Naghahanap si Kagome ng sandata nang makita niya ang isang bangkay na inakalang si Izumo. Pero nasa labas pala ang scholar na sinabing tatay niya ang namatay na Izumo at ang tunay niyang pangalan ay Gyu. Isa palang demon ang ina ni Gyu kaya sa tuwing gabi ay nagtatransform siya na isang demon. Upang maging ganap na tao ay nais niyang gumawa ng tunay na banal na hiyas gamit ang kaluluwa ni Kagome. Pati na ni Inuyasha. Maging ang kaluluwa nila Miruko, Sango pati na ni Shippo ay kailangan niya rin. Di daw papayag si Kagome kaya nagalit si Gyo subalit walang magtatanggol sa dalaga dahil abala pa rin ang bida. Dumating naman sila Miruko subalit nahuli siya ng demon toad. At si Sango ay pinatalsik sa isa pang bubble prison kaya sumakay kaagad si Kagome kay Kirara at inutusan ni Gyo ang mga demon bird. Ngunit pinatay ni Kagome ang isa nito habang ang bida ay kalaban si Orochideo ay nakita niya ang liwanag samantala pinagtulungan naman sila Kagome kaya natumba sila ni Kirara at dumating si Inuyasha para iligtas sila. Ngunit naging ahas si Orochideo na pinigilan ni Kagome saka ito tinapos ng ating bida. Gumawa ng bubble prison si Gama na pinutok lang ng Tesaiga. Ayaw sundin ng unggoy si Gyo dahil isa lang daw siyang half-demon kaya pinatulog at pinakulong niya ito kay Gama. Saka pinasugod ang mga alagad na napatay lahat dahil sa wind scar. Tapos nagbanta si Kagome pero di natakot ang demon ball at pinatalsik pa siya. Kinalaban ng bida ang ibang demon at nagtungo kay Kagome. Kinain ng kalaban ng mga fake sacred jewel upang mas lumakas kaya di masaktan ng bida.
Iniligtas ng dalaga ang mga kaibigan habang ang bida ay patuloy sa pakikipaglaban at sinugod siya ng Demon Ball gamit ang lakas nito at nahuli ang kanyang ulo. Pero dahil mag-uumaga na ay nawawala na ang lakas nito kaya nabalibag siya ni Inuyasha. Nang sumikat ang araw ay nagbalik ito sa human form. Pero dahil sa mayasman na taglay ng fake sacred jewels ay natalo na ito. Dahil dito ay nailigtas na naman nila ang isa pang village. Naglalakbay sila sa Shomaro nang magutom si Rin kaya umalis para maghanap ng pagkain. Nagagalit si Kagome dahil inubos ni Inuyasha ang pagkain na para sana kay Jinenji dahil binigyan sila nito noon ng herb nung nalason si Kirara. Nakahanap ng mushroom si Rin subalit may kumuha ditong halimaw na agad na iniligtas ni Sesshomaru. Subalit naging mga insekto ni Narako at nabuo ito muli sa kapinahanap ni Sesshomaru kay Joken ang beehive habang kinalaban niya ang kamay at umalis ang mga bubuyog. Nakita ni Rin ang bahay ng mga ito saka pinrotektahan ni Joken ang bata para sa kanyang master. Kalaunan ay tinapos ni Sesshomaru ang mga ito at naputol ang puno na kinaroroonan ng beehive subalit natusok si Joken kaya hinabol ng master ang mga insekto. Di na nila natanggal ang mga panusok kaya natakot sa lason si Joken. Pero tanggap niya na daw kung masasawi dahil masaya siyang naging lingkod ni Sesshomaru na ikinalungkot naman ni Rin. Dahil dito ay naglakbay si Rin upang kumuha ng herb sa farm ni Jinenji bago pa mahuli ang lahat. Naamoy ni Inuyasha ang mga insekto ni Narako na kanilang sinundan ngunit namatay ang mga ito. Nang dumating si Sesshomaru ay nagalit siya kay Inuyasha dahil inisip na ito ang pumatay sa mga insekto na maghahatid sana sa kanya sa kuta ni Narako kaya nag-away na naman ang magkapatid gamit ang mga espada. Nakarating si Rin sa farm at nakiusap na bigyan siya ng herb. Subalit ayaw magpakita ni Jinenji sa kanyang demon form. Kaya nakiusap ang bata na sabihin na lang sa kanya kung nasaan ang herb. Samantala nanghihina na si Joken pero nakikipaglaban pa si Sesshomaru sa kapatid at napatalsik nito ang Tessaiga. Pero bago patayin ng bida ay sinabi ni Kagome ang direksyon kung nasaan si Narako kaya umalis na ito. Na-corner ng mga demon si Rin ngunit namatay ang mga ito dahil iniligtas siya ng alaga. Habang naghahanap ng herb ay inaatake siya ng mga demon ngunit pinoprotektahan naman siya ng kanilang alaga. Nakita niya na rin ang herb subalit nasa itaas ito. Natagumpay niyang nakuha pero nahulog naman siya mabuti ay iniligtas ni Sesshomaru. Akala ni Joken ay katapusan niya na nang dumating ang master dala ang herb na agad niyang kinain. Pagsapit ng gabi ay kinwento nila Jinenji na may isang batang nagpunta at tila katulad daw nito ang mabuting puso ni Kagome. Nagselos naman si Inuyasha kaya pinadapa siya ni Kagome ng napakaraming beses. Nang magising si Rin ay niyakap niya ang nakaligtas na Joken. Samantala balak ni Sesshomaru na magtungo sa sinabing direksyon ni Kagome. Mahimbing ang tulog ng grupo nang magising si Kirara. Kinabukasan ay di nila mahanap ang Demon Cat. Giit ng bida na di naman isang bata si Kirara at magbabalik ito kusa di katulad ng isang batang kilala niya. Binugahan siya ni Shippo dahil siya ang tinutukoy nito kaya nag-away sila. Malapit ng maggabi pero di pa rin nila mahanap si Kirara kaya nag-aalala na si Sango. Giit ni Shippo na nagalit sa kanila si Kirara kaya ito umalis pero di naniwala si Inuyasha. Kaya pinaalala ni Shippo na nakita niya nung pinagpraktisa ni Inuyasha si Kirara ng backlash wave ay nasaktan ito at nagkaroon ng 3 poknat. Kaya inisip nilang si Inuyasha ang may kasalanan kaya ito umalis. Nakita din daw ni Shippo nung ginamit ni Miroko ang cute na pusa upang mapalapit siya sa mga chicks pero mga matatanda naman ang na-inlove sa kanya. Kwento pa ni Shippo na may kasalanan din si Kagome dahil nagpahatid siya sa balon at pinaghintay ng matagal si Kirara pero nakalimutan niya ang pasalubong. Pati si Sango ay nakonsensya dahil tila ginagawa niya na lang kasangkapan si Kirara upang makalipad. Kaya inamin ni Kagome ang iba pa niyang pinaggagawa dahil tinuturing niya itong pet, nang biglang yumanig at nahabol ng one-eyed monkey ang isang lalaki. Ngunit dumating ang bida at nakatakas ang lalaki kaya siya ang inatake nito. Nakita nila ang scarf ni Kirara at mga buto sa paligid kaya inisip na kinain nito si Kirara ngunit inatake sila ng balahibo nito kaya sumugod na rin ang bida pero inatake nito si Sango saka tumakas. Naalala ni Sango nung una niyang matanggap si Kirara at naging kaibigan niya ito. Kaya galit na umatake si Sango at muntik ng tamaan ng unggoy na sumugod sa kanya pero tinamaan ng Hiraikatsu. Kinabukasan ay napaiyak na lang si Sango dahil wala pa rin si Kirara. Pero biglang nasa likod na ito na labis nilang na-miss. Saka dumating si Mayoga na nagdala daw ng mabigat na whetstone para sa Tessaiga sa tulong ni Kirara. Nagpaalam naman pala si Mayoga kay Shippo pero nakalimutan ng batang fox. Kaya tumatakas na si Shippo pero hinabol siya ng ating bida. Nagtaka si Kikyo kung ba't may batang umiiyak sa kalaliman ng gabi. Subalit naglaho ito at hinigop siya bigla ng kuweba.
Pinadapa ni Kagome ng maraming beses si Inuyasha dahil di nito nagustuhan ang niluto niya nang bigla niyang naramdaman ang banal na hiyas. Kinonsensya ng mga kaibigan si Inuyasha dahil binigay ni Kagome ang lahat sa niluto pero di niya nagustuhan. Nakarating si Kagome sa kuweba at matapang siyang pumasok. At sa loob ay nakita niya si Kikyo na nanghihina dahil di makapasok ang kanyang mga soul collector. Giit ni Kikyo na nasa loob sila ng tiyan ng demon na kumakain ng mga priestess kaya di na sila makakaligtas. Subalit nais pa rin siyang tulungan ni Kagome kahit nakaribal niya ito kay Inuyasha. Sinabi ni Kikyo na kailangan niyang wasakin ang puso ng demon na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Samantala ayaw pa rin magbaba ng pride ni Inuyasha kahit sinasabihan na ng mga kaibigan. Dumating ang mga insekto na pinagpapatay ni Kagome ng palaso. Subalit muntik na sila kung di lang iniligtas ni Kikyo. Di na nakatiis si Inuyasha kaya hinanap niya na ang dalaga. Samantala malapit nang maubos ang mga kaluluwa na meron si Kikyo kaya binuhat na lang siya ni Kagome. Nakarating sila sa sentro ng kuweba ng Yumanig at lumabas ang puso nito subalit walang kwenta ang kanyang palaso. Kaya pinapatakbo na siya ni Kikyo pero ayaw siyang iwan ni Kagome samantala di nakita ni Inuyasha ang kuweba. Naisip ng dalaga na gamitin ang banal na hiyas pero nahulog pa ito at inatake siya ng mga galamay. Kaya kinuha niya na lang ang banal na hiyas ni Kikyo subalit pag-atake ay di pa rin ito sapat. Kaya naman pinilit niyang makuha ang kanyang banal na hiyas kahit inaatake ng mga galamay saka binigay ito kay Kikyo at pinagsanib nila ang mga piraso nito upang maging isa. Ngunit isang atake lang ang meron si Kagome kaya kailangan niya itong tamaan. Dahil sa pinagsamang mga banal na hiyas ay nagawa niya na rin na tamaan ang mata ng demon. Kaya kalaunan ay nakalabas na rin sila kaya si Kikyo ay nakakuha na ng mga kaluluwa. Tinanong ni Kikyo kung ba't niligtas pa siya nito. Sagot ni Kagome na may malulungkot kasi kapag nawala siya. Saka nakita niya si Inuyasha na naghihintay subalit di masabi ni Kagome na nakita niya si Kikyo. Nanghuhuli ng isda ang dalawang bata ni Koga. Ngunit nahihirapan silang manghunt dahil di kabisado ang lugar at pinagbawalan pa sila ni Koga na manghunt ng mga tao. Dumating si Rin at naalala nung muntik na siyang mapatay ng mga wolf. Pinaalis ni Jake ang mga ito ngunit nagpakilala pa ang mga young leader na sila Hakoko at Ginta. Kaya pinagmayabang din ni Jake na siya ang matapat na lingkod ni Sesshomaru kaya nag-away na sila. Pero nang dumating si Sesshomaru ay natakot ang mga wolf. Nakasalubong ni Koga ang nagagalit na Inuyasha ngunit pinuntahan pa nito si Kagome. Pinagbantaan din sila ng bida na huwag mang aatake ng village pero wala nang pake sa mga tao si Koga dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Kagome. Binigay pa ng dalaga ang natitirang snack kaya nakipag-away si Inuyasha. Saka nalaman nila Hakoko kay Kagome na mapanganib pala talaga si Sesshomaru. Nalaman din nila Hakoko sa mga wolf na minsang inatake ng ibang wolf tribe ang batang kasama ni Sesshomaru. At pinadapa na ni Kagome si Inuyasha para matapos na ang away nila. Nais ni Koga na magpahinga sa ilog pero pinipigilan ng dalawa upang di nila makita si Sesshomaru. Pero ayaw pumayag ni Koga kaya umiyak na lang ang dalawang alalay saka umalis. Lumabas ang isang demon na nais ang banal na hiyas ngunit pinagtulungan lang ito nila Inuyasha at Miroko. Saka nagpasalamat ang mga tao sa kanilang ginawa kaya inalok silang magpalipas ng gabi. Nahihirapan pa ring maghanap ng makakain sila Hakoko at Ginta nang dumating ang malaking demon kaya tumakas sila. At naisip na kasalanan ni Koga kung ba't sila nasa malayong lugar para lang mahanap si Narako. Pero naisip din nilang ginagawa lang ito ni Koga upang ipaghiganti ang mga pinatay ni Narako. Bigla nilang naamoy si Sesshomaru kaya nag-alala silang magpang-abot sila ni Koga at mang-away ang kanilang boss. Kaya sila Sesshomaru na lang ang sinubukan nilang pigilan pero di tumiklop si Sesshomaru kaya halatang nanginginig na ang dalawa. Kaya nagpasya silang si Koga na lang ang hilahin nila para di makita si Sesshomaru pero nandoon na si Koga na nagyabang pa kaya papatayin na sila ni Sesshomaru. Mabuti na lang ay sumugod ang isang demon at ito ang inatake nilang dalawa. Inatake ng isa pang demon si Rin na iniligtas naman ni Koga. Dahil dito ay di na nag-away ang dalawa dahil ang target daw ngayon ni Sesshomaru ay si Narako. Nalaman ni Koga na iniisip ng dalawa na di siya mananalo kay Sesshomaru kaya pinigilan ng dalawa nang nais niya itong kalabanin. Kinabukasan ay nagbigay ng bulaklak si Koga at kaagad na umalis upang mahanap niya na si Narako. Natatakot si Shippo dahil nasa pugad sila ng mga demon. Nang makita ang napakaraming mga insekto ay umatake si Inuyasha sa direksyon nito at nakita nila si Garamaro. Umatake ito sa ating bida at nakailag sa Tesaiga. Ngunit tinamaan ng mga kasama at pumasok ang mga ito sa katawan nila at sinaputan ng mga kasama saka ito umalis. Di niya matanggal ang sapot na ito sa mga kaibigan. Naisip niyang gumamit ng wind scar pero baka mapatay niya rin ang mga kaibigan kaya di niya tinuloy. Samantala binigyan sila ng demon ng mga panaginip kaya nakita muli ni Sango nung namatay ang pamilya at si Miroko ay nakita nung sumabog ang kanyang ama. Si Shippo ay napanaginipan din ng ama na pinatay ng Thunder Brothers. At si Kagome ay napanaginipan si Narako na nakalusot sa balon at inatake sila.
Nagawa nitong masalag ang Tesaiga. Saka nag-transform sa tunay na anyo upang patayin ang bida subalit isang wind scar lang ay natalo na ito kagad. Pero sinabi nitong gagawa siya ng bagong katawan mula sa mga kaibigan. Sinubukan niya itong wasakin pero napakatibay. Dahil dito ay nagpatuloy ang kanya-kanyang mga bangungot na nararanasan ng mga kaibigan. Tapos nakita ni Inuyasha na nagkakabuhok na ang kamay ni Kagome kaya pilit na nilusot ng bida ang kamay pero tumalsik siya. Samantala sa panaginip ni Sango ay pinalakas ni Inuyasha ang kanyang loob. At ganun din ang naranasan ni Shippo. Sa panaginip ni Kagome ay iniligtas naman siya nito mula kay Narako. Dahil dito ay nagising ang mga kasama at nakatakas sa mga kakun. At nang makita ang mahika ni Garamaro ay inatake ito ng bida kaya natanggal na ang ilusyon sa lugar.